Yan na, magandang umaga ulit mga kapatid. Welcome back muli sa aking YouTube channel. Ngayong araw, update ko kayo dito sa may kulom na ginagawa namin, yung pinaka-perimeter fence. Ayan na, bali pinaputuman mo itong dalawang kulom. Bali yung finish ng poste namin dito, 400 by 200. Bukas pa mabuhusan to. Hindi pa kinapos yung simento namin. Baka pag dumating bukas simento, buhusan na rin to. Bali prepare ko muna yung mga forma para sabay na buhos itong tatlo. Bali itong pinaka wall footing dito sa may kabilang hagdan sa may right side, bali hindi pa rin tapos buhusan. Pinalagyan ko muna buhos yung mga takip ng manhole para bukas pag natuyo na, mabaklas na rin yung mga forma dun sa ilalim. Bali tatlong manhole yan, baklas na yan para makuha na yung mga kahoy doon. Gagamit pa sa mga pang trimming dito sa retaining wall. Ayun na, bali yung pinaka opening nito, yung service entrance, bali 1 meter. Ginawa ko siya ng 105, preparasyon para sa palitada. 1 meter talaga yung pinaka opening nitong service gate niya. Ganun ako mag layout mga kapatid pagka nakalagay sa plano. Kahit nakalagay sa plano yung opening 1 meter, pag sinunod mo kasi yung 1 meter, hindi mo i-adjust yung pinaka preparasyon sa palitada. Pag pinalitadaan mo, lalabas na lang yun, nasa 95 na lang. Kaya yun yung kadalasan na nagkakaroon ng diferensya pagka sinukat ng may-ari o kaya ng mga nag-design. Hindi siya sakto sa sukat. 1 meter yung hinihingi. Bali kung 1 meter yung forma, yung pinakabuhos mo, pag pinalitadaan mo, ano na yan, magbabawas na yan. Kung thickness ng palitada mo nasa 1 pulgada, mababawasan na, magiging 95 na lang. Yun ang kadalasan ng mga kapatid sa plano. Kailangan marunong tayo mag-adjust. Hindi natin pwedeng sundin kasi kadalasan doon, yung sa plano talaga nakalagay doon sa structural, 1 meter yung finish. Pagdating naman doon sa pinaka-architectural, 1 meter din. So tayo na yung mag-adjust yun, yung mga forman, yung medyo talagang maisipan mo. Tama naman. Ba't mo ilalagay sa finish, sa harap pa lang ng 1 meter? Kung 1 meter yung hinihingi na finish dyan, bago mo pupormahan yan, sisilipin mo siya sa structural, sisilipin mo din sa architectural para malalaman mo kung ano talaga ang dapat. Bali hindi siya nakalagay sa plano yung mga ganong diskarte mga kapatid. Tayo na yung mag-a-adjust ng mga ganong bagay. Kailangan natin ititingnan para yung finish talaga ng opening magiging 1 meter. Halimbawa tulad sa mga bintana, ganun din, 1 meter nakalagay. Kailangan 1 meter yung ibibigay mo dun. Pero pag sa mga drywall, okay yun kasi li-layout mo sa drywall, ilalagay mo na yung pinaka niya, pinaka distansya niya. Kukuha mo na yung kapal ng mga plywood kung plywood, yung paisimboid kung paisimboid. Kaya ganun lang kasimple mga kapatid. Hindi naman lahat ng nasa plano kailangan natin sundin. I-analyze din natin kung ano yung tama. Bali paubos na yung simento namin. Bali nabuhusan na rin dito. Pinaka full footing nitong sa CHB. Ito yung nabanggit ko sa mga nakarang vlog ko sa kahapon. Nasa plano, CHB lang to. Walang nakalagay dito na retaining wall. Pero ni-revise ko siya. Magiging ano na to, retaining wall. Di bali kahit single na lang yung mga bakal dito. Hindi siya nakadouble katulad dito sa main building. Nakadouble yung mga bakal dito sa retaining wall. Bali bakod lang naman yun. Wala naman sa load bearing kaya kailangan ano na lang to, single lang. Lupa lang naman yung magano dyan. Wala naman masyadong bigat na kakargayan yan. Kaya okay lang na single yung bakal dyan. Bali yung pinaka pantay sa lupa sa IPPL,
Yun yung gagawin kong retaining wall. Paglagpas yun sa may lupa, yung nakaangat na, CHB ko na siya dito. Yun na, bali nabuhusan na itong tatlo. May dalawa pa. May dalawang manhole pa na hindi nabuhusan. Pinauna ko to para matigas na. Bukas pwede nang baklasin to. Makababa na yung tao dyan sa ilalim. Matanggal na yung mga porma. Ali dito mayroon ding hagdanan dito. Pakyat dito yung hagdanan. Kaya papabuhusan ko na rin to. Retaining wall na rin yung gagawin ko dito. Pati yung area na to. Pakaraming hagdanan dito sa bahay na to. Sa mga paikot. Pati doon sa likod. Halos 3 din hagdanan doon. A few minutes later. Ayun na, bali matatapos na itong 2 kulom. Bukas pagka pwede na buhusan to. Bali matatapos pa rin itong 1 kulom na to. Bali nilalagyan na lang ng mga bracing itong 2. Pwede sila lumipat to sa kabila. Para bukas sabay-sabay nang buhusan itong 3 kulom. Ayun. Itira ng veterano. Taga-Bacolod talaga, magagaling. Tatay Jose lang sa Kalam. Tsaka si yung pamangkin ko, asawa ng pamangkin ko, si Crisanto Angeles. Ayun o. Shout out ka sa asawa mo na pamangkin ko. Yun, bali asawa ng pamangkin ko. Naloko niya yung pamangkin ko, kaya nadagit niya. Nadali niya. Few minutes later. Yan na, bali pakita ko sa inyo yung pinaka plano nitong ginagawa naming service entrance. Yung 2 kulom, yung pinupormahan ngayon. Kung mapapansin nyo dito mga kapatid, nasa 1 meter yung pinaka-finish niya. Yan. Para makuha natin itong mga kapatid, yung 1 meter talaga na sukat, mag-adjust tayo dito sa pinaka kulom. Gagawin natin itong 105 para pagka nagpalitada, mamimit natin itong pinaka 1 meter na hinihingi. Yun ang hindi alam ng mga gumagawa, yung mga foreman. Sa plano nakalagay sa structural 1 meter. Pagdating sa architectural 1 meter din. Pero pag nilayout natin ng ganun mga kapatid, hindi natin mamimit itong 1 meter na finish. Kailangan mag-adjust tayo dito ng 2.5 cm. 2.5 cm din sa kabila. Para pagka may palitada, yung maximum na palitada ng poste 2.5 cm. Makukuha natin itong 1 meter na finish. Yan. Bali, kunting tips lang yan mga kapatid. Hindi lahat ng ginagawa ng mga foreman to at saka mga mason. Kahit sa mga engineer kaya architect, hindi nila sinasabi ito sa mga manggagawa nila. Maging dito sa pinaka-main gate mga kapatid, pag nilayout mo ito, kukunin mo yung, kung 6 meter to, gawin mo na sa mga 605 para mamimit mo yung 6 meter na opening. Sana may natutunan kayo sa kunting tips ko sa video na to para lagi nyong masubaybayan yung YouTube channel ko. Ayun na, bago ko tapusin ang vlog sa araw na to, shoutout muna sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Bacolod. Mga Malansala at saka Pabon Family. Ingat tayo lagi mga kapatid. God bless sa ating lahat.